Yeah, dating sundalo. And sinasabi niya na retired siya, although na-find out natin na nag-resign. Resign. Maaga sir, ano? Mga ilang gano'ng katagal? Kapitan lang naman ang inabot niya na ranggo eh. Hindi naman siya Anong unit sir? nakaangat. We know ano yung So ibig sabihin minamaliit po ni Torre si Cabdado, kapitan lang naman. Eh pipiliin ko pa maging isang kapitan Torre kaysa naman maging isang general na kurap. Di po ba mga reason? Pipiliin ko bang matawag na isang kapitan lamang o isang sarhento lamang na may paninindigan at may prinsipyo sa buhay kaysa naman sa isang general na katulad mo na ang tingin ng tao sa iyo, ewan. Di po ba mga kareason? Ganun yun. Hindi yung sa ano natin nakikita yan, Torre. Hindi yung nakikita natin yan sa ranggo. Nakarating ka nga ng general, nakarating ka nga ng tugatog ng yung pagkapulis o pagkasundalo, pero hindi naman yan dumaan sa mabuting paraan. Siguro si Cabdado isang kapitan lang, pero marami rin naman ang nakikinig at nai-inspired sa kanyang mga sinasabi. Siguro may mga sinabi siyang labag sa batas, pero kung totoo naman, anong gagawin natin doon, Torre? Kung ba lahat na sinasabi ni Cabdado na dapat, halimbawa, na nahihirapan na ang taong bayan, na dapat mag-resign na si BBM, mali ba yun? Mali ba yun? Di ba marami naman tayo nakikita mga nagwewelga dyan? BBM resign? Ang dami naman nagtumatawag na BBM resign? O yung mga tuwadkom, ihinto na nila ang kanilang kahibangan? Tama ba yung ginawa nila kay BP Sara Duterte? Torre? Anong gagawin mo, Torre, doon sa pulis na talagang sinasaraduan siya ng pinto, nandun si Sara Duterte, di ba? Kaya itong si Torre, mga kareaksyon, para bang ang sinasabi niya dito, minamaliit po niya si Cabdado. Pwede ka mag-comment kasi si Vice President Sara Duterte said she is seriously considering running for president po sa 2028 and saying that she could not take sitting down daw po. No, di ba? Narinig pa lang niya na tatakbong Vice President si Inday Sara Duterte. Tingnan po ninyo yung facial reaction ni Barbersa. Hindi po natin may tatago ang kanilang pangamba. Ang kanilang pangamba nung narinig nila na seryoso si BP Sara sa pagtakbong presidente. Pero alam naman nila yung natatakbong presidente. Kaya nga nila binobomba ng mga kasinungalingan eh. Hindi po ba mga kareaksyon? Kaya dito mga kareaksyon, makikita po natin dito, nakita natin ang pagmumukha ni Barbers na talagang narinig pa lang niya. Tingnan po niyo yung kanyang reaksyon na from smiling to tingnan niyo, malalim ang yung iniisip. Tingnan mo tumatawa siya dyan, tumatawa. So bakit pwede ka mag-comment kasi si Vice President Sara Duterte di ba? Narinig niya yung pangalan ni Vice President Sara Duterte, biglang yuko. said she Di ba? Di ba? Talagang napapikit pa siya. Talagang seriously considering running for di ba? president po sa Di ba? Iba from smiling to worried. Nangamba na kaagad, narinig pa lang niya yung pangalan ni Vice President. Paano pag nakaupo na si Vice President, baka umalis na yan sa Surigao. Baka lumipat na yan ng Davao, di ba? Para may pakita lang niya na, oy, Duterte ako. Balik Duterte, di ba? Mahirap na, Brad, baka madali tayo. Balik Duterte. Ayan po, tingnan po yung facial reaction niya, mga ka-reaction 2028. di ba? Talagang yung pangamba niya, narinig niya yung pangalan ng Vice Presidente. Dito, asaya-saya pa niya, nakikipagbiruan pa siya dyan, So baka gusto mo pwede ka mag-comment kasi si Vice President Sara Duterte Biglang yuko po, tapos said she is seriously considering running for president po napansin po ninyo, nawala po yung kanya saya. Pasensya ka na, Barbers, di ba? Tingnan mo. sa 2028. Ganyan po ang pinagdadaanan ngayon ng mga tuwad ko. Pag narinig nila yung Sara Duterte, muntik na silang balita ko nga, si Paduano tsaka si Abante, lagi silang naka-diaper ngayon eh. Lagi silang may suit na diaper, di ba? Kailangan talaga mag-diaper ang mga yun, di ba? Alright, Reaction TV page po, nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction Mantakin po ninyo, pagkatapos po ng Quadcom, nagtayo po sila ng Tricom. Tapos nagtayo naman sila ng Quintacom. Quintacom, ibig sabihin, Quad 4, Quinta 5. Nangangarap po talaga itong
mga kampon ng kadiliman na makagawa sila ng isang grupo na magpapabagsak kay Madam Inday Sara Duterte. Ginawa daw po nila yung Kintakom noong panahon ng recess. Mga tao na to, mantakin mo, dapat nagpapahinga sila, nag-overtime pa rin, magkano ba? Di pa kayo mayaman? Di pa kayo napapagod sa pera? Di ba kayo nagtatang ng pera? Anyway, mga kareaksyon, ito po. Pero bago po natin ituloy ang ating napakagandang reaction video ngayon, mga kareaksyon, wag po ninyong kalimutan mag-subscribe. Yan po ang ating silver play button, mga kareaksyon. Nakikita po ninyo, nakasulat po dyan, Reaction TVPH. Thank you, President Mayor Duterte. Isa po yan sa mga plugin ng pasasalamat na dadalhin po natin ng personal sa ating Pangulo doon sa Davao bago po mag-May 9, ngayong taon na to. At ang ating target, kung makakayanan po natin, kung magsasubscribe ka na ngayon, ikaw, kung magsasubscribe ka na ka-reaction, ay baka makuha po natin gold play button bago po mag-May 9. Kaya naman mga ka-reaction, maraming salamat sa lahat po ng mga nag-subscribe na. At doon sa mga hindi pa nag-subscribe, join us, be a reactor. Be a ka-reaction, gano'n, no, di ba? O ngayon mga ka-reaction, tuloy na po natin, like, subscribe, and share. Share po natin ang ating mga video para po mapanood po ng mga pinklawan, dilawan at mga loyalistang, alam nyo na, para naman malay natin, magbago natin ang alam pananaw sa gobyernong ito. O shout out sa lahat ng mga ensaymada vloggers, magbagong buhay na kayo, huwag niyong pakainin ang pamilya nyo na galing sa kawalang yan. Anyway mga kareaksyon, ito na. Bago po natin pakikinggan si Barbers, disclaimer lang po doon sa kumakalat na issue patungkol sa illegal na illegal na drugs, no? Pagdating po sa pamilya ni Barbers, hindi po totoo yun, sabi ni Barbers. Wala daw katotohanan na sila ay sangkot sa trading ng ipinagbabawal na gamot. Kaya yung pong nagpapakalat ng ganong impormasyon, ihinto nyo na po yan. Pero yung ang ibig sabihin noon, kung hindi sila konektado doon sa pinagbabawal na drugs, at sabi ni Barbers, naniniwala naman kaya ang taong bayan. Di ba? Naniniwala naman kaya ang taong bayan na kayo ay hindi nga na konektado doon sa pinagbabawal na gamot. Ako naniniwala. Ang tanong, ang taong bayan naniniwala. Ang mga tao sa Surigao ay naniniwala. Yun ang malaking katanungan, Barbers. Yun ang dapat liwanagin mo. Mga reaksyon, ito na. Dito po, may mapapanood po tayo dito. Nakakaawa po yung bata. Panoorin po natin, ha. Hindi ko po alam kung pelikula to o hindi ko po alam kung ito ay totoo. Nagulat po ako Sa panahon po ng Pangulong Duterte, hindi pwede yan. Ibibitin ka ng patiwork ng Pangulo, ipapatawag ka niya doon sa Malacanang at makakatikim ka ng sampal na hindi mo pa natikman sa buhay mo. Security guard, patrendingin po natin doon security guard na to, mga kareaksyon, ha. Ito po. Inablot po yung dalang bulaklak ng estudyante. Pagka-ablot po nung dalang bulaklak, sinira. Sinira po yung bulaklak. Nagulat po yung estudyante. Ayan po, nagulat siya. Dahil sinira niya yung bulaklak, hindi po natin alam kung gaano niya katagal ginagawa yung bulaklak. At inablot lang basta-basta ng security guard na naka-shotgun. Ayan po. Ayan o, tingnan natin. Pinagbawalan, inablot, umaalis na yung umaalis na yung bata, di ba? Pinagbawalan niya, umaalis niya. Bakit kailangan mo pang ablutin yung bulaklak? Ayan na. Ayun, hinila. Hinila po ng bata, hinila po ng security guard na may dalang armas ang bulaklak. Ayun, sinira. Sinira po ng security guard yung bulaklak na binebenta siguro ng bata to, Baka ginawa pa ng nanay niya o kaya ng lola niya para lamang may pang baon. Ayun, Siyempre yung bata po nasaktan.
Ang laki-laki pong security guard na to. Patrendingin po natin ito, ha. Pinalo po nung bata yung security guard kasi bulaklak eh. Di ba bulaklak yan? Yan hindi natin alam na isang bagay na ano ng bata yan, yung side job, di ba? Para may pambaon siya o malay natin pambili ng gamot ng magulang niya o lola niya o pangkain nila. Hindi natin alam, di ba? O, tinadyakan. Babalik ko dun sa puntong tatadyakan. Ito pong security guard na to, siguro may galit sa mundo. O, tingnan nyo, tatadyakan po niya yan. O, ayun o, tinadyakan po niya yung bata. O, gusto kong mapakita sa inyo kung paano niya tinadyakan. Ayan po, o, inablot pa rin. Sinira, ayun. O, pinalo, tinadyakan po yung bata. Ayan po, ano po yung batang gano'n, napaganon siya yung bata na talagang iba yung kultura na ngayon, mga kareaksyon na yun, ayun, tinadyakan, Tinadyakan po talaga yung bata. Kaya dito, mga kareaksyon, makikita po natin dito na ang ating kapaligiran ay talagang masyado na pong stress. Hindi po natin alam kung ang security guard na to ay stress din sa buhay niya. Siguro mababa yung sahod. Sa napakamahal na bilihin ng bigas, pagkain, kamatis, 30 pesos isang piraso, itong security guard, stress din siguro sa buhay. Pambayad ng bahay, hilaw, tubig, pamasahe ng anak. Ngayon, sa trabaho niya, sinabihan siguro siya ng boss niya, kapag may nakita pa ako nakaupong bata dyan, o nakaupo dyan na nagtitinda na vendors, matatanggal ka sa trabaho mo. O siguro itong bata, umupo siya dyan. O umaalis naman. Dahil po sa stress ng security, sa sitwasyon po ng gobyerno natin ngayon, mga ka-reaction, ngayon, ang tingin natin dito sa security na to, ay napakasamang tao. Di po ba, mga ka-reaction? Ano yan Chain reaction yan, chain reaction. Di ba? Una, ang pinagdadaanan po ng security na to, hindi natin alam. So, madali po siyang i-judge. Mali ang ginawa niya, 100% mali ang ginawa niya, babatukan ko to pag nakita ko. Mali ang ginawa niya. Hindi ko pinagtatanggol yung security dito. Kagaguhan ng ginawa mo, boy. Kahit gaano ka ka-stress, hindi mo pwedeng tadyakin yung batang yan. Ha? Pagdadala ako ng tawag doon, yung bamboo stick, papaluin ko yung paa mo. Oo. Kasi mali ang ginawa mo. Kahit security guard ka, kahit stress ka, hindi mo pwedeng gawin sa kapwa mo yan. In the other hand, balikan po natin yung pinanggagalingan lahat ng ganitong mga sitwasyon. Yung ugat o root cause. Yun nga, alam naman po natin ang ating mga security guard, tinataya nila ang buhay nila sa halagang napakaliit na pera. Ngayon, yung stress nila sa bahay, stress nila sa trabaho, stress nila sa kanilang buhay, talagang nagtipon-tipon na po yan. Ay, siyempre, yung mga bata, medyo makukuli yan. Binawal mo, darating. Baka napundi na yung security, hindi na niya napigil ang kanyang temper. Pero mali yan, mali yan. Mali ang ginawa mo, ha? Hindi tama yan. Kailangan ipapulis ito. Child abuse. Tsaka dapat ito, total, ganyan ang ginagawa niya sa trabaho niya. Dapat, boy, mag-aral ka na lang jiu-jitsu, yung martial arts. Oo, makipagtadyakan ka na lang dyan sa may octagon. Gusto mo rin palang nagtatadyak na ganyan, dapat pumasok ka sa octagon, boy. Tandaan ninyo to, ha? Lahat kayong mga netizen na makakita dito sa security na to, payuan nyo. Sir, mag-octagon, baka natanggal na to, hindi natin alam. Baka natanggal na, baka nakulong na, baka nabugbog na, hindi natin alam. Kasi maraming mga gagong dyan, mga netizen, na hahanapin yung security guard na yan at pagtatatadyakin para maramdaman niya kung anong ginawa niya dyan sa batang yan. Tingnan po natin, ha? Ayun, tinadyakan, Di ba, kawawa naman yung bata, ikaw naman, sir. Hindi naman maganda yung ginawa mo. Kahit na ikaw ay tagapagtanggol ng yung nasasakupan dyan kung saan ka man nagsisecurity guard, hindi ka tanggap-tanggap yan. Masama yan, masamang pag-uugali yan, Oh. Siyempre yung bata, umiiyak na yung bata, Oh, di ba? Oh, di ba? Oh. Bakit? Masasaktan ka ba dyan sa bulaklak na yan? Kahit iampas sa'yo ng bata yan, hindi mo kailangan salagin yan, hindi ka naman masasaktan dyan. Oh,
O, tingnan mo, inaano mo pa yung bata eh. O, tingnan mo, tingnan, wala stick ka, boy. Wala stick ka. Walang hiya ka. Ha? Nakakagigil ka. Ha? Nakakagigil ka. Gusto mo bang pagdalan ka na ng bulaklak? Gusto mo dalan ka na namin ng bulaklak, ha? Dadalang ka namin ng mga sampagita, maraming sampagita. Yung may nakatayo, gusto mo yun? Bakit po ginanyan yung batang yan, ha? Akala mo ba nakakatuwa yung ginagawa mo? O, tingnan po natin mga kareaksyon. Di ba? Di ba? Umiyak na yung bata, kawawa naman eh. Kawawa yung bata talaga, Tingnan niyo, di ba? Tingnan, hindi natatakot yung bata dun sa baril. Hindi rin siya natatakot dun sa laki ng katawan ng tao. Alam niyo kung ano pong kinatatakot ng bata? Yung wala siyang maiuwing, siguro mga 100 piso yung halaga ng bulaklak na yun, or 150 pesos yung halaga ng bulaklak na yun. Natatakot siyang umuwi na mapagalitan siya. Nasaan yung benta mo? Di ba mga kareaksyon? Kaya itong itong security guard na to, mga kareaksyon, kailangan ito security guard mapadala po ito sa mental institution. Hindi, totoo po yun. Mapadala dapat yan sa mental institution. Tingnan nyo. Di ba? Masaya ka na ngayon, nasira mo yung bulaklak ng bata. Di ba, hinahabol-habol pa niya yung security guard. Anyway, mga kareaksyon, nakakalungkot pong isipin na mayroong ganyang nangyayari ngayon. Nung panahon po ng Pangulong Duterte, dahil disiplinado yung ating Pangulo, dahil disiplinado siya, hindi po pwede yung ganyang pag-uugali. Yung magtanggal ka nga lang ng damit sa kalsada, bawal. Bawal mag-inuman, bawal manigarilyo sa daan, bawal kung ano-ano. Pero ito, iba na po ito eh. Ibang level na pong stress ang mga nararanasan po ng taong bayan. Ibang level na po ng stress ang pinagdaraanan po ng ating mga kababayan. Ito naman security guard na to, hindi kita pinagtatanggol o binibigyan ng dahilan. Kahit gaano kay stress ka, pag batang ganyan, nagbebenta ng bulaklak, sira ulo ka, wag mong gagawin yan sa kapwa mo. Kaya, ako sa'yo, kung meron kang probinsya o magpalamig ka muna. Baka matsambahan ka ng mga tarantado dyan kung saan ka man nagtatrabaho, masikwat ka pa dyan. Tama, totoo po yan. Lahat ng mga nakapanood dito, lahat ng nakapanood, hahanapin yung security guard na yan, lalong-lalo na yung mga malalapit-lapit dyan, yung mga pasiga-siga, talagang makakatikim yung security guard na yan. Kaya lang, payo ko dyan sa security guard, magpalamig ka muna o lumipat ka ng lugar at saka magparetoke ka ng muka. Katulad ni BBM, ganun. Yung mukha mo, katulad ni BBM o kaya ni Tamba, di ba? At least, pag nakita ka ng mga tao, magpapapicture sila sa'yo. O kaya naman, baka hindi sila magpapicture sa'yo, masigawan ka ng resign, o kaya bumaba ka na dyan, o kaya isa kang bangag, o kaya isa kang magnanakaw, ganun. Pagtitiisin mo na lang yun. At least, hindi mo nakamukha yung bumugbog dyan sa, dyan sa bata. Di ba? Mga kareaksyon. Kaya naman dito, kailangan talaga nating maging mahaba po ang pasensya natin sa panahong ito. Ito po, anuhin naman po natin si Barbers. So baka gusto mo, pwede ka mag-comment kasi si Vice President Sara Duterte said she is seriously considering running for president po sa 2028 and saying that she could not take sitting down daw po. Di ba? Narinig pa lang niya na tatakbong Vice President si Inday Sara Duterte. Tingnan po ninyo yung facial reaction ni Barbers. Hindi po natin may tatago ang kanilang pangamba. Ang kanilang pangamba nung narinig nila na seryoso si BP Sara sa pagtakbong presidente. Pero alam naman nila yung natatakbong presidente. Kaya nga nila binobomba ng mga kasinungalingan eh. Hindi po ba mga kareaksyon? Kaya dito mga kareaksyon, makikita po natin dito, nakita natin ang pagmumukha ni Barbers na talagang narinig pa lang niya. Tingnan po ninyo yung kanyang reaksyon na from smiling to tingnan nyo, malalim ang yung iniisip. Tingnan mo tumatawa siya dyan, tumatawa. So baka gusto mo,
pwede ka mag-comment kasi si Vice President Sara Duterte Oh, di ba? Narinig niya yung pangalan ni Vice President Sara Duterte, biglang yuko. said she Oh, di ba? Oh, di ba? Talagang napapikit pa siya. Talagang seriously considering running for di ba? president po sa O, di ba? Iba from smiling to worried. Nangamba na kaagad, narinig pa lang niya yung pangalan ni Vice President. Paano pag nakaupo na si Vice President, baka umalis na yan sa Surigao. Baka lumipat na yan ng Davao, o, di ba? Para may pakita lang niya na, oy, Duterte ako. Balik tayo, balik Duterte, di ba? Mahirap na, Brad. Baka madali tayo. Balik Duterte. Ayan po, tingnan po yung facial reaction niya, mga ka-reaction ha. 2028. O, di ba? Talagang yung pangamba niya, narinig niya yung pangalan ng Vice Presidente. Dito, asaya-saya pa niya, nakikipagbiruan pa siya dyan eh, no? So baka gusto mo pwede ka mag-comment kasi si Vice President Sara Duterte Biglang yuko po, tapos, said she is seriously considering running for president po oh. Napansin po ninyo, nawala po yung kanya saya. Pasensya ka na, barbers, di ba? Tingnan mo. sa 2028. Oh. Ganyan po ang pinagdadaanan ngayon ng mga tuwad ko. Pag narinig nila yung Sara Duterte, muntik na silang mahihi. Balita ko nga, si Paduano tsaka si Abante, lagi silang naka-diaper ngayon eh. Lagi silang may suit na diaper, di ba? Kailangan talaga mag-diaper ang mga yun, di ba? And saying that she could not take sitting down the Oh, di ba? Barbers, hello. Sara Duterte is coming to town. What you gonna do when it comes for you? Ha? Sara Duterte, coming. What you gonna do when it come for you? Sara Duterte, coming. What you gonna do when she come for you? Sara Duterte, coming. What you gonna do when she come for you? Ayan po mga kareaksyon, problemado po si Barbers. Tuloy po natin. po, the continued Oh, talagang isip talaga. Mag-isip ka ng malalim, Barbers. Di ba? Lipat ka na ng Davao para doon ka na tumira, para maging kababayan mo na si Inday Sara Duterte. Kasi pag kababayan mo na siya, hindi ka na niya titirahin, di ba? Ganun yun. O sabi mo, Davao, hindi na ako taga Surigao, Davawin niyo na ako ngayon, o, di ba? O, di ba? Ganun yun. Huwag kang masyadong mag-isip, Barbers. Easy lang ang utos ko sa'yo. Ang payo ko sa'yo, magano ka na, mag-migrate ka na. Kumuha ka na ng Davao visa. Balita ko, hindi ka pwedeng pumasok ng Davao kung wala kang visa. Di ba? Kasi katulad po ng mga Quadcom, walang visa ang mga utak niyan. Di ba? Kaya, tingnan po natin ang malalim niyang pag-iisip. backsliding Oh. From tumatawa to problemado. Barbers, of the country. Well, of course, we respect the opinion of the Vice President. Oh. Gusto ko rin yung mapanood ng dire-diretso, yung makita ninyo yung from happy to worry. Okay, tingnan natin ha. Sabay-sabay po tayo mag-react sa comment section. Ayan ayan Masaya, Pwede ka mag-comment kasi Happy. si Vice President Sara Duterte said she is seriously considering running for problemado, and saying that she could Problemado. not down daw po the continued backsliding. problemado. Well, of course, we respect the opinion of the Vice President in her desire Oh. to serve the country. Lahat naman po tayo may karapatan na magserbisyo, magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Karapatan? Tinatanggalan niyo nga siya ng karapatan na gusto niyo i-impeach eh. Pag in-impeach niyan, mawawalan siya ng karapatan. Tingnan mo yung pagmumukha mo, Barbers, from happy to worried. Tingnan po natin ha. Doon naman sa punto na backslide, I think this has also have to be substantiated by data and proof, kasi to be fair, tingnan muna natin kung ano yung mga basihan. Hindi mo pa ba nakikita, Barbers, nagbabackslide ang ating gobyerno, nagbabackslide ang lahat. Kahit kayo magbabackslide sa pagsuporta ninyo kay Tamba, ilang araw na lang, Sara Duterte is coming. What you gonna do when she come for you? Sara Duterte is coming. What you gonna do when she come for you? Barbers, kabado Barbers. Sige, pasok. Ng ating statements, especially kapag tungkol ito sa performance ng ating gobyerno.
Sir, sa Quadcom, update. Ay, ibig mo ba sabihin ang performance ng gobyerno natin ngayon, Barbers? Kamatis isa 30 pesos. What you gonna do when Sarah come for you? Barbers, what you gonna do when Sarah come for you? Kabadong-kabado na po itong mga tuwadkom, gunggongkom, tsaka mga huwadkom na to. Yan, sige. Okay, diretso ha. Yun daw performance ng data. Ano pang data ang gusto mong makita, Barbers? Pumunta ka ng palengke, Barbers, para makita mo ang data. Ha? Huwag yung mga fake, yung mga survey, SWS, tanggire na yan. Mga walang kwentang survey yan. Wala daw si Sara Duterte, wala pa si Marcoleta. Ano yan? Hindi nyo sinasali si Marcoleta sa sa mga survey. Kaya tayo dapat magmasid mga ka-reaction ha. Baka dun sa balot. Ilang araw na lang dun sa balot, makikita natin wala yung pangalan ni Marcoleta para maghahalo na yung balat sa Marcoleta. Talagang bombay namin kayo ng mga vlog na malulupit para malaman ninyo na hindi tama ang ginagawa ninyo kay Congressman Senador Rodante Marcoleta. Mali yan. Nasasaktan kami mga supporter ni Congressman Senador Rodante Marcoleta. Kasi hindi dapat yan. Kapag hindi nanalo yan si Senator Congressman Rodante Marcoleta, kayong mga nasa Comelec, kayong nasa Smartmatic, kung anumang matic na yan na ginagamit ninyo sa mga makina ninyo. Pag si Senador Congressman Rodante Marcoleta hindi nanalo yan, naku po. Baka hindi People's Power 3, People's Power 4 ang mangyayari. Nakita ninyo yung People's Power sa Quirino Grandstand nung nakaraang araw, 2 days ago? Yun. Example lang yun. Marami pang hindi dumalo doon kasi busy sila sa pagbibenta ng kamatis. Yung kamatis, yung seller po ng kamatis, yung nagtitinda ng kamatis, 5-5 yung security binabayaran niya. Hindi na ginto ngayon ang pinoprotektahan nila. Yung kamatis na ang pinoprotektahan sa mahal ng kamatis. Magbebenta ka ng kamatis ngayon, kailangan mag-hire ka pa ng mga security guard. Kasi nagkakaroon po ng talagang matinding shortage ng kamatis. Kaya mga tao, makita yung kamatis ng gigigil, nag-agitate, di ba? So ngayon, yung mga vendors, sa mahal po ng kamatis, isang kamatis nakabalot pa yan sa gold foil. Nakabalot pa po sa gold foil yan. Tapos, kada kamatis, nakarap pa po yan ng bubble wrap. Kada isang kamatis. Kaya pag bumili ka ng kamatis ngayon, yung bubuksan mo pa lang yung kamatis, magluluto ka ng ginisang kamatis, ay it takes time na, talagang aabutin ka ng isang araw, pagtanggal pa lang dun sa protective wrap ng kamatis. Ganun po, joke lang yun, hindi totoo yun. Anyway, mga ka-reaction dito, si Barbers talagang malayo ang tingin. Di ba, Barbers? Kumusta ka sa Surigao? Pinaniniwalaan ka pa ba ng mga tao dun? Yung mga taga-Surigao dyan, mag-comments naman. Di ba? Di ba kayo, mga Barber supporters? Di po ba mga ka-reaction na ito? Tuloy natin Barbers ha. Meron pa ba kayong ilalabas na alas? Ito, Mga basihan. usapang alas laban kay Madam Inday Sara Duterte. Pagkatapos po daw ni Giraldo, meron pa ba kayong alas? Di ba yung kay Giraldo may alas pa kayo? Ng ating statements, no? Especially kapag tungkol ito sa performance ng ating gobyerno. Sir, sa Quadcom, update, na pala si Grijaldo, meron pa ba kayong ilalabas na alas bukod kay Grijaldo? Lumabas na yata lahat eh. Hindi, meron si Wilkins yesterday, no, presented himself before the office of the Sergeant at Arms at nandiyan siya ngayon sa detention facility. Meron kaming schedule na tinitingnan for next week, no, yung another Quadcom hearing. Siguro sunod-sunod dahil meron din tayong nabuong TRICOM, no, naman nung bago mag-break. So I think Wala stick TRICOM. Ilang mga komang bubuhay ninyo bago nyo mapabagsak si BP Sara Duterte. TRICOM. TRICOM yan, TRICOM. baka mag-schedule din tayo ng another hearing dyan. And also yung Quintacom. So itong this coming days, Quintacom. TRICOM 3, Quadcom 4,
Meron pa ngayon, Quintacom. Yung Quintacom, 5 yun. Grabe. 5 speed. Ayaw nilang 3 speed, 4 speed. Ngayon 5 speed na. Diba? Sino kaya nakaisip ng Quintacom na yan? Mga tao na to. Until we... Ayaw ko na po talaga magmura. Gusto kong magmura, ha? Gusto kong magmura, kaya lang pinipigilan ko na po ang aking sarili sa pagmumura. Kasi ito pong ginagawa nila talagang katarantaduan to. Tricom, Quadcom, Quintacom. Di ba? Ayaw ko na talaga magmura. Ayaw ko na mag-animal, ayaw ko na magputang ina, ayaw ko na mag-inayupak, ayaw ko na talaga. Pero itong ginagawa na, Quintacom. May nagdagdag kasi, alam nyo na po, panahon ng eleksyon. Kailangan, yung mga naiwan, yung hindi parte ng Quadcom, kailangan magdagdag tayo pa ng isa para Quintacom. Para naman lahat, share the blessing. Di po ba mga ka-reaction? Huwag naman ganyan. Huwag namang Tricom na yan. O tuloy. adjourn on Feb, siguro sunod-sunod na hearing. Possibility of the 3 complaints being Sino yan? Parang pigrolak to. Pigrolak, alam mo yung pigrolak? Yung pigrolak. Pakinggan kaya natin itong mga to. Nadinig na natin. updated na. May option po ba kayong ganon? Well, doon magre-refile ba? Or parang gagaling pa rin sa ibang... Nakikita ko yung pagmumukha ni Castro, alam nyo kung ano na-feel ko. Nakakaramdam ako, parang nakikita ko sa kanya Cordillera Mountain. Parang ang mukha niya parang kahawig ng Cordillera Mountain tsaka doon sa Tawi-Tawi. Anyway, mga karyasyo, wag na natin pakinggan yan. Narinig na natin kahapon yan. Yung hindi nakarinig kahapon, puntahan po ninyo yung previous vlog natin. Ha? Sino yun? Si Madam Sabayon. Ito naman, napakinggan natin ito. Boy, kala ko ba na hospital to? Fake news lang pala yung picture. Fake news yun. Huwag niyong ipanalangin mamatay ang isang tao, lalong umahaba ang kanyang buhay. Sabihin nyo, sana po abutin kayo ng 1,000,000 taon sa ibabaw ng mundo. Tingnan nyo, 3 days lang, di ba? Huwag po ninyong ipanalangin matigok na si Colonel, General, Torre. Huwag nyo pong panalangin mamatay si Torre kasi masama yun. Bad yun. Kahit gaano po kasama ang isang pulis o kasama ang isang tao o kahit gaano pa inyo ka-hate yung talagang hate ninyo yung isang tao, lang po, payong kaibigan lang, payong ka-reaction lang, huwag nyo pong ipanalangin mamatay. Huwag nyo pong i-wish na mamatay ang isang tao. Yung wish ko lang, todas ka na, ganun. Huwag ganun. Hindi po tamang pag-uugali yun. Masama po yun. Ayaan po ninyo yung nasa taas na siya po ang kumilos. Kasi pag pinanalangin yung matigok yan, natigok ko, parang pabor pa sa kanya yun. Kasi di na siya dadanas ng hirap. Di ba? Wala na, tapos na. Di ba? Ganun lang, tagok na siya, wala na. Dapat, lang siya na, alam nyo na, yung, wag nyo pong panalangin na basta-basta siya matigok, gano'n. Hindi, dahan-dahan dapat. Panalangin siya na dahan-dahan siyang mamatay para hindi naman masama. Yung abang nabubuhay siya, dahan-dahan lamang. Slowly lang, yung ganun. Di ba, sino bang gustong mamatay ka agad, di ba? Ganun yun. Huwag niyong panalangin na mamatay ka na, ganyan. Sana, wag ganun. Dapat yung, yung mabuhay pa siya, di ba? Ako, wish ko kay General Torre, magkaroon pa siya ng pagkakataong magbagong buhay. Umingi siya ng tawad sa mga taong nasagasaan niya. Di ba? Kaya dito mga kareaksyon, dapat talaga itong si General Torre, alam nyo na. Ito po, pakinggan po natin. Shoutout sa inyo lahat. Minsan tumingin kayo, yung kapugian ko. Nagsalita na. Lang, kumakain yata. Sir, ano po yung inyong final at against po kanino? Today I filed a case of inciting to sedition in relation to the cybercrime law Versus kanino po? versus kay Clemente Enrique alias Captain Dado. Captain Dado, dinimanda ka na ni Torre. Dinimanda ka na ni Torre, Captain Dado.
Tawagin mo na yung mga general mo sa buong Pilipinas. Yung mga FGF, tawagin mo na. Sabihin mo, dinimanda na ako. Inciting of sedition. Play. Popularly known as Captain Dado. Oh, Specifically, ano po yung mga nagawa? teka lang. Today I filed a case of inciting to sedition in relation to the cybercrime law Versus kanino po? versus kay Clemente Enrique alias Captain Dado, more popularly known as Captain Dado. Specifically, ano po yung mga nagawa po niya para sa kasong ito? Actually marami kaya nandito sa complaint affidavit ko, napakaraming instance na calling for sedition against the government. And even during the time when I was the regional director of Davao, during the Hunt for Kibuloy, siya yung nanawagan na ang lahat ng mga pulis at sundalo ay sumurrender sa local government na naka-unload ang mga baril, naka-point downwards at i-abandona na ang trabahong inuutos ko at ginagawa namin. Inciting to sedition, si Presidente po ba ay binabanggit niya at kasama po dyan? Kasama sa kanyang mga binabanggit at pinabababa at gusto niyang pabagsakin ng gobyerno. So, in a democracy, lahat naman may karapatan na mag-express ng kanilang mga hinaing. That's the beauty of democracy. Pwede kang mag-express na yung opinion. However, there are limitations. It should be made within the bounds of the law. Kaya, sa ngayon, ang response natin dyan sa ating mga nakikitang paglabag ay i-file ang kaso sa DOJ so that they will have their day in court. They can make their counter affidavit. They can give their counter affidavit sa ating DOJ at pag ma-resolve na at iangat sa korte sa paglilitis, they can have their day in court. Sir, as CIDG as an office or personal po ito? I'm representing myself in many instances at kasama rin ito sa aking pagiging chief ng CIDG. Okay, sir, just to elaborate, ano yung mga instances po, specific instances na sinabing, mga occurrences nitong si Captain Dado? Yeah, napakarami. Gaya ng mga sinabi ko. Medyo Yeah, shocking. like yung unang isa sa mga instances na sinabi niya, yung i-abandon namin ang pag-implement ng warrant of arrest kay Kibuloy before. At ngayon naman, he is calling for the armed forces and the PNP to abandon this government and topple it, to withdraw the support, which is foul naman yan. Hindi naman yan tama. Sir, yung identity ng tao, have you identified where he is? Hindi Paano niya- yung process na, sir? Well, may mga may mga known addresses na kaming nakuha, sinite na namin sa kanyang sa complaint against him. Okay. At tingnan na lang natin pag nagsubmit siya ng counter affidavit ko anong gagamitin niya. Sir, for the record lang, anong yung YouTube account yung tinitingnan ninyo? Actually, maraming YouTube account ang ginagamit niya at may mga nagre-reshare at mga nag-host din ng kanyang vlog. Sir, na yung ibang mga resharing, at yung mga nag-reshare, sabit yun, hindi po na. Tinitingnan natin dahil tinitingnan, pinag-aaralan natin, may DC-20 pa naman, case build-up naman, sa ibang mga sites na yun, na ibang mayari. So, parang warning, sir, na Hindi naman warning, they can do it. Hindi natin nire-repress, hindi natin dinidiscourage, hindi natin sinusuppress ang pag-express ng opinion kahit kontra pa yan sa posisyon ng gobyerno. Ang sinasabi lang natin is that it should be done within the bounds of the law. Sir, yung pagiging dating sundalo, may factor din ba yun? Kasi you could have just dismissed his statements, pero yun nga, malaki ba yung Mabigat ba yun? Mas influensya rin mabigat? niya? Mabigat ba yung ganong posisyon? Well, hindi naman natin tinitingnan sana ang pagiging sundalo niya. Pero siya mismo ang nagsasabi. Nagbe-beret pa nga yan habang nagsasalita. So I just don't know if that unit who owns the beret will actually sanction what he is doing. So kaya nadadamay talaga. Inevitable na madadamay yung dati niyang unit yan. establish yun, sir, na talagang sundalo to. Yeah, dati sundalo. And sinasabi niya na retired siya, although na-find out natin na nag-resign. Resign. Maaga, sir, mga ilang gano'ng katagal? Kapitan lang naman ang inabot niya na rango eh. Hindi naman siya Anong unit, sir? nakaangat. We know ano yung pinag... So, ibig sabihin, minamaliit po ni Torre, si Cap Dado, kapitan lang naman. Pipiliin ko pa maging isang kapitan, Torre, kaysa naman maging isang general na kurap. Di po ba mga reason?
Pipiliin ko bang matawag na isang kapitan lamang o isang sarhento lamang na may paninindigan at may prinsipyo sa buhay kaysa naman sa isang general na katulad mo na ang tingin ng tao sa iyo, ewan. Di po ba mga kareaksyon? Ganun yun. Hindi yung sa ano natin nakikita yan, Tore. Hindi yung nakikita natin yan sa ranggo. Nakarating ka nga ng general, nakarating ka nga ng tugatog ng yung pagkapulis o pagkasundalo, pero hindi naman yan dumaan sa mabuting paraan. Siguro si Kap Dado isang kapitan lang, pero marami rin naman ang nakikinig at nai-inspired sa kanyang mga sinasabi. Siguro may mga sinabi siyang labag sa batas, pero kung totoo naman, anong gagawin natin doon, Tore? Kung ba lahat na sinasabi ni Kap Dado na dapat, halimbawa, na nahihirapan na ang taong bayan, na dapat mag-resign na si BBM, mali ba yun? Mali ba yun? Di ba marami naman tayo nakikita mga nagwewelga dyan? BBM resign? Ang dami naman nagtumatawag na BBM resign? O yung mga tuwad kong ihinto na nila ang kanilang kahibangan? Tama ba yung ginawa nila kay BP Sara Duterte? Tore? Anong gagawin mo, Tore, doon sa pulis na talagang sinasaraduan siya ng pinto, nandun si Sara Duterte, di ba? Kaya itong si Tore, mga kareaksyon, para bang ang sinasabi niya dito, minamaliit po niya si Kap Dado. Kapitan ka lang. At hindi ka nag-retired. Nag-resign ka. Anong pagkakaiba nun? Retired. Resign. Di ba? Pares lang yun. Iiwanan mo na yung trabaho mo. Wala bang makukuhang benepisyo pag nag-resign ka? Di ba, Tore? Bakit mo masyadong dinidiscriminate si Kap Dado dahil lamang ikaw ay isang general na walang reputasyon sa mata ng taong bayan? Di ba, mga kareaksyon? Ganun yun. Okay lang yung maging isang tagawalis ng kalsada, huwag ka lang mangmata ng kapwa mo, Tore. Huwag mong mamatain si Kap Dado na isang kapitan lang. Nire-respeto ng taong bayan yan, tinataya niya ang kanyang kalayaan, tinataya niya ang kanyang buhay, tinataya niya ang kanyang prinsipyo para lamang na may pahayag ang kanyang damdamin na talagang mali ang ginagawa ng gobyerno ngayon. Maling-mali na, marami ng kamalian. O diba, alam mo yon, Tore. O dahil lamang na ikaw ay nandyan, na ginagawa mo yung trabaho mo, naiintindihan ka namin, na ginagawa mo yung trabaho mo, ginagawa mo yung utos ng higher ups mo, pero hindi naman in the extent na alam mo nang hindi na maganda yung utos sa'yo at tinutuloy mo pa. Di ba mga kareaksyon? Ganun ba yun? O siguro si Dado, hindi na niya masikmura yung nangyayari. Sa paligid niya, nag-resign siya kasi may prinsipyo. O ngayon, Tore, ano bang ibig natin sabihin ngayon? Di ba sinasampulan mo yung mga vloggers, gano'n? Di ba? Ganun yun. Ang dami niyan. Kung sinasampulan niya si Kap Dado, anong mangyayari dyan? Sedition, ikulong si Dado, libre pagkain, libre ilaw, libre tubig. Di ba? Ganun yan. Pero mali yun. Huwag mong ikukulong si Kap Dado. Pag nakulong si Kap Dado at naaresto si Kap Dado o yung FGF, kailangan natin makita kung nasan sila. Yung mga commander ni Kap Dado, huwag niyong pabayaan si Kap Dado. Huwag isang pabayaan si Kap Dado, mga kareaksyon. Diba, ipanalangin natin si Kap Dado at ipanalangin din natin si Tore. O diba, bahala na kayo kung anong klase panalangin nyo kay Tore at anong klase panalangin nyo kay Kap Dado. Anyway, mga kareaksyon, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating napakagandang reaction video. Ngayon po si Kap Dado ay sinampanan ng kaso ni General Tore. Dahil sabi ni General Tore, kapitan ka lang, hindi naman yan umangat. Putang ina yan. Ganun ba yun? Kailangan mo bang matain ng isang tao? Kailangan mo bang isa kang mata pobre? Tore, na kamukha mo si Diwata. Sorry kasi nagsimula ka eh. Di ba? Nagmata ka ng tao eh. Mata pobre ka eh. Di ba? Nang maliit ka ng tao, minaliit mo si Kap Dado. O kaya ikaw, siguro, kamag-anak mo si Diwata. Wala nang masama doon kung kamukha mo si Diwata. Di ba? Pilipino naman yun. At tao rin naman na may tsura katulad mo.
Anyway, Tore, sana nakakatulog ka pa doon sa itaas, doon sa Tore. Maraming salamat muli mga karyaso sa pagsama ninyo sa ating mga reaction video. At dito sa ating reaction video na to, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Sa lahat po ng mga nagpapakulay at nagpa-member dyan, napakasarap po ng ginawa niyo sa akin. Mga regalo niyo na pang kape, pang burger, pang kaldereta, pang sinigang, pang adobo, pang balbakwa, lahat po yan. Kakainin ko lahat yan sa mga binigay ninyo. Joke lang po, joke lang. Pambili ng gatas, pambili ng diaper, pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig, pambayad ng bahay. Pambayad ng internet ka ron. Bago pa ako makapag-burger, wala. Anyway mga karyaso, maraming salamat muli sa inyong pagsama sa ating reaction video. And syukran, Duterte, 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 Duterte. O yung pong mga followers ni Kap Dado dyan, mag-fundraising na kayo para sa kanyang lawyer. Oo. Baka hindi ka kasi yung kinikita niya sa YouTube. Okay. Fundraising na.